Kung ang tanong mo ay kung saan ilalagay ang pera mo para siguradong hindi ka malugi, ang sagot ay simple lang. Ilagay mo ito sa mga matatag na investment, hindi sa hype, hindi sa tsamba, at hindi sa kung ano lang ang uso sa Facebook. Maraming Pilipino ang masipag, matino at marunong mag-ipon, pero natatalo pa rin sila pagdating sa pagpapalago ng pera. Bakit? Sumasabay sila sa hype, hindi nagre-research, o kaya naman natatakot masyado, kaya kinikimkim na lang nila ang kanilang ipon hanggang sa kainin ito ng inflation. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. May mga investment na halos imposibleng malugi. Oo, totoo yan. May mga asset na kahit bumaliktad pa ang mundo, ay may value pa rin. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Hindi mo rin kailangan ng financial degree. Ang kailangan mo lang ay malaman kung ano-ano ito at kung paano mo sisimulan kahit simpleng empleyado ka lang. Kaya sa video na ito, kung gusto mong matutunan kung paano i-level up ang pera mo, hindi yung itatabi mo lang, kundi papalaguin mo pa. Pakinggan mo ang 5 investment ideas na ito na halos walang dugi. Mga idea na tested at pasok na pasok sa buhay ng isang Pinoy. So handa ka na ba? Tara simulan na natin. Idea number 1. Lupa. Naalala mo ba nung bata ka pa, laging sinasabi ng mga matatanda na mag-ipon ka para may pambili ka ng lupa. Noon parang simple lang ang payo na ito. Pero habang tumatanda tayo, ay mas lalo nating naiintindihan kung gaano ito katotoo. Kahit gaano pa ka-high-tech ang panahon ngayon, kahit may mga digital assets, crypto at kung ano-ano pang modern investments, ang lupa ay nananatiling isa sa mga pinakamagandang asset. Bakit? Dahil hindi mo na ito pwedeng paramihin. Fix ang supply nito. Hindi gaya ng stocks na pwede ka mag-issue ng bagong shares o crypto na kayang dumami depende sa code. Ang lupa, kung ano lang ang meron sa mundo ngayon, yun na yun. Kaya habang dumadami ang mga tao at patuloy na nade-develop ang mga lungsod at probinsya, lalong tumataas ang demand nito. At kapag tumataas ang demand nito, syempre ang kasunod nito ay ang pagtaas ng presyo. Sabi nga ng sikat na writer na si Mark Twain, buy land, they're not making it anymore. Sa Pilipinas, napakaraming lugar ang unti-unting binubuksan para ma-develop. Yung mga dating bukirin, ngayon ay ginagawa ng subdivision, yung mga commercial space o mga industrial zone. At kung nakabili ka ng lupa sa mga lugar na ito bago pa ito sumikat, panalo ka na kagad. Ang 100,000 pesos na lote mo noon ay pwedeng maging 500,000 pesos o higit pa sa loob ng ilang taon. Hindi mo rin naman kailangan ng milyones para makapagsimula. Sa mga probinsya o sa mga developing towns, may mga nag-o-offer ng installment na minsan 10,000 to 20,000 pesos per month. Pwede mo rin itong gamitin para sa rental, pwedeng panimulan ng maliit na negosyo o kung ayaw mo naman galawin ay hayaan mo na lang hanggang sa tumaas ang value nito habang busy ka sa ibang bagay. Walang maintenance, walang stress, basta legit ang mga documents mo. Ang kailangan mo lang ay tiyaga at konting research at pasensya. Hindi ito instant, pero sigurado ang bunga nito. Basta isa pa, siguraduhin mo rin na huwag kang basta-basta magpapatira ng kahit na sino sa lupa mo, kahit pa kamag-anak mo. Dahil habang tumatagal na sila ay nakatira sa lupa mo, unti-unti sila nagkakaroon ng karapatan sa lupa na yan. Idea number 2. Ginto. Kung may isang bagay na kahit lumipas ang daang taon ay nananatiling may value, yan ang ginto. Ang ginto ay hindi lang pang jewelry o alahas, ito rin ay pang hedge laban sa inflation. Kapag humina ang piso o nagkagulo ang mundo, mapa-ekonomiya man, politika o kahit gera, napapansin mo na ang mga tao ay lumilipat sa ginto. Bakit? Kasi ang value nito ay hindi bumababa basta-basta. Sa katunayan, kapag magulo ang mundo, mas tumataas pa ang presyo ng ginto. Kahit sa mga Pinoy na nag-iipon lang sa bangko, tandaan natin na habang natutulog ang pera mo sa savings account ay kinakain ito ng inflation. Ang 10,000 mo last year ay hindi na pareho ang halaga ngayon. Pero kung ang 10,000 pesos mo ay ginamit mo pambili ng ginto, malamang tumaas na ang value nito. Hindi mo naman kailangan na bumili ng maraming ginto kagad. Maraming reputable na jewelry shop tulad ng Cebuana Louier ang pwede kang makabili ng isang gold bar na nagsisimula sa 5 grams. Kahit paunti-unti basta consistent, kung alahas naman ang binibili mo ay pwede mo siyang gamitin, isuot sa mga events, tapos ibenta later kung kailangan mo na at may emergency. Ito ang tinatawag na wearable wealth. May kilala nga ako nanay na kada Pasko at bonus, bumibili siya ng alahas. After 10 years, ay may sarili na siyang collection na pwede niyang i-liquidate anytime. Basta tandaan mo lang na ilagay mo lang ito sa maayos at secured na lugar. Pwede ka na rin mag-invest sa mga vault na fireproof para naman kahit papano ay masecure mo ang investment mo. Laban sa sunog at magnanakaw. Idea number 3. Social media following. Kung may cellphone ka, may internet at may kwento ka na gusto mong i-share, may potential kang kumita sa social media.
Hindi mo kailangan maging sikat na artista o vlogger na may million views. Ang kailangan mo lang ay consistency, authenticity at passion. Kung may 5,000 to 10,000 followers ka na interested sa content mo, pwedeng pagkain man, parenting, travel, budgeting, o kahit simpleng life advice na may chance na makakuha ng bayad mula sa mga brands o magbenta ng sariling produkto, ayos na ayos yan. Ang social media following ay parang lupa rin na habang tumatagal, tumataas ang value. Habang tumataas ang engagement mo, mas lumalaki ang opportunity mo. May mga micro-influencers nga ngayon na kahit 2,000 followers lang ay kumikita na ng 5,000 to 10,000 pesos kada post dahil na rin sa targeted audience nila. Pwede mo rin pagkakitaan nito through affiliate marketing, live streaming, shoutout, brand collaboration, paid webinars o mga e-books. Ang kagandahan dito ay halos wala kang puhunan. Kailangan mo lang ng oras, diskarte at sipag sa pag-create ng mga content. May kakilala nga ako na empleyado sa umaga at YouTube creator sa gabi at ngayon mas malaki pa ang kinikita niya sa mga videos niya kaysa sa sweldo niya. Hindi ito madali. Kailangan mo ng tiyaga at kapal na mukha. Pero kung seryoso ka, makakabuo ka ng digital asset na pwede mong pagkakitaan kahit natutulog ka pa. Ito ang bagong anyo ng entrepreneurship ngayon. Ikaw ang produkto, ikaw ang brand, ikaw ang magdadala ng negosyo mo. Idea number 4. Mag-invest sa sarili. Hindi lahat ng investment ay bagay na nahahawakan. Yung iba ay nasa utak, nasa skill at nasa mindset. Ang pag-i-invest sa sarili ay isa sa mga pinakamatalino at pinakamagandang desisyon na magagawa mo para sa sarili mo. Kasi kahit mawalan ka pa ng trabaho, kahit mawala pa ang negosyo mo, kung may skill ka, hindi ka kailanman magiging zero. May kilala nga ako na dating cashier ng fast food. Nag-ipon siya para makapag-enroll ng mga online digital marketing course. After ilang buwan ay may nakuha na siya mga clients from Upwork at Fiverr. Ngayon, freelancer na siya na kumikita ng triple compare sa dating sweldo niya habang nasa bahay lang siya. Pwede ka matuto ng mga skills tulad ng copywriting, virtual assistant, video editing, SEO, YouTube automation, coding at marami pang iba na karamihan nito ay libre lang sa YouTube. Pwede ka rin sumali sa mga community groups na may support system, habang yung iba naman kasi ay bumibili ng mga bagong phone every year, yung mga matatalino, bumibili sila ng mga courses na magagamit nila pang habang buhay. Tandaan mo na ang skill mo ay hindi taxable, hindi nagde-depreciate at walang expiration. Ito ang yaman na kahit anong mangyari, nasa iyo pa rin. Ang bonus pa, kapag mataas ang skill set mo, automatic, tataas ang confidence mo. At kapag confident ka, mas madali ka magnenegosyo, humanap ng clients o mag-explore ng ibang opportunities. Kaya kung may konti kang ipon, bakit di mo subukang gamitin ito para mag-level up ka? Kasi kapag sarili mo na ang in-upgrade mo, kahit saan ka padalhin ng buhay, ay may laban ka. Idea number 5. Pag-ibig MP2. Kung naghahanap ka ng ligtas, simple at legit na investment na hindi mo kailangang bantayan araw-araw, pasok na pasok dito ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Hindi ito hype, hindi rin scam. Isa itong voluntary savings program ng gobyerno na designed para sa mga miyembro ng Pag-ibig na gusto makaipon na extra habang kumikita na mas mataas kaysa sa mga regular na savings account. Ang Pag-ibig MP2 ay nagbibigay ng mga dividends na mas mataas kaysa sa bangko. Minsan, umaabot pa to ng 6 hanggang 8% per year. Depende sa kita ng Pag-ibig Fund. Ang ibig sabihin, kung naghulog ka ng 500 pesos kada buwan, siguradong babalik ito sa iyo at kasama pa ang tubo nito. Ang maganda pa, walang tax ang dividends, walang hidden charges at pwede mong kunin ang kita after 5 years o i-renew kung gusto mong palaguin pa. Kahit minimum na 500 pesos lang, pwede ka na magsimula. Pwede mong hulugan ito kada buwan, quarterly, o isang bagsakan. At dahil ito ay regulated ng gobyerno, may peace of mind ka. Hindi mo kailangan maging financial expert. Hindi mo rin kailangan magbantay sa mga charts o market trends. Maraming OFWs at employees na ngayon ay ginagawa ito bilang isang automatic saving system. Hulog lang sila ng hulog, tapos after 5 years, may lump sum silang matatanggap. Ito ang klase ng investment na bagay sa mga tao na ayaw ng stress pero solid ang tubo o yung kita. Kaya kung ligtas, disente at consistent ang hanap mo, walang tatalo sa Pag-ibig MP2 bilang isang long-term at low-risk investment option. Kaya sa bawat buwan na makatanggap ka ng sweldo mo, may choice ka. Gagastusin mo ba ang lahat para sa instant happiness o maglalagay ka kahit konti para sa pangmatagalang ginhawa? Ang totoo, hindi mo kailangan ng milyon para magsimulang mag-invest. Ang kailangan mo lang ay malinaw na intensyon, konting sipag at lakas ng loob.
Kasi ang tunay na diskarte ay hindi nasusukat sa laki ng pera, kundi sa galing mo magsimula sa maliit na bagay at kung paano mo ito papalaguin. Kaya kung gusto mo pa ng maraming practical money tips, business ideas at investment content na tunay na swak sa ordinaryong Pinoy, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share na rin ang video na ito sa mga kaibigan mo. Kasi baka ang simpleng video na ito ang magsisimula ng bagong kwento ng financial stability nila. Ikaw ba, alin sa mga ideas na ito ang gusto mong subukan? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.